Isang makahulugang hapon sa inyong lahat. Mga kapwa ko mangingibig ng kwento. Maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga pusong naghahanap ng karamay. Sabi nila, kayang bilhin ng pera ang lahat. Ngunit paano kung ang tanging bagay na nais mong bilhin ay ang kahapong hindi mo na mababalikan? Isang patawad na hindi mo nasabi. Isang yakap na hindi mo na ibigay. Samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa mga pusong natutunan nating pag-ingatan. Ito ang tahanan sa ulap. Namatay ang makina ng itim na SUV. At sa isang iglap, tila nilamon ng nakabibinging katahimikan ang buong paligid. Para kay Akiro Dumangan, ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa pinakamalakas na sigaw. Bumaba siya mula sa sasakyan, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa tuyong lupa at mga laglag na dahon. Ang hangin ng Batangas ay malamig. May dalang amoy ng lupa at ng nalantang kape. Ngunit hindi nito napawi ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, nakatayo ang dating maringal na mansyon ng mga Dumangan. Ngayon, isa na lamang itong anino ng nakaraan. Ang pintura ay natuklap na, ang mga bintana ay marumi, at ang mga halaman ay gumapang na sa mga pader na bato. Ito ang Hacienda Amihan, isang lugar na tinalikuran niya 20 taon na ang nakalipas para sa pangako ng mga gusaling bakal at salamin sa Makati. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang tanga ng isang maliit, makintab na kahon na gawa sa kahoy na nara. Magaan lang ito, ngunit para kay Akiro, mas mabigat pa ito kaysa sa lahat ng bilyones na kanyang naipon. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa malaking pinto. Nagkaskasan ang mga bisagra nang ito'y kanyang itulak, tila isang daing mula sa isang nakalimutang kaluluwa. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at lumang kahoy, ang sinag ng papalubog na araw na tumatagos sa maruming bintana ay nagbigay liwanag sa libu-libong alikabok na lumulutang sa hangin. Walang buhay. Ang buong mansyon ay tila isang malaking libingan ng mga alaala. Inilapag ni Akiro ang kahon sa isang mesang nababalutan ng puting tela na ngayoy kulay abo na dahil sa dumi. Sa ibabaw ng kahon, nakaukit ang isang pangalan, Hiraya, na papikit siya ng mariin. Ang katahimikan ay muling bumulong at sa pagkakataong ito, may dala itong boses. Umuwi ka na, Akiro. Kailangan kita. Ang boses ni Hiraya sa telepono, mahina at halos paos, ilang linggo bago ito pumanaw. I can't. This deal is worth billions, Hiraya. You know that. Ang sagot niya noon. Ang boses ay malamig at walang emosyon, habang ang mga mata ay nakatutok sa mga numero sa computer screen. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin? Hindi na niya sinagot ang tanong na yon. Hindi niya kayang sagutin. Idinilat ni Akiro ang kanyang mga mata. Ang galit sa sarili ay parang asidong sumusunog sa kanyang lalamunan. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Hinabol niya ang kayamanan sa pag-aakalang maibibigay niya ang lahat kay Hiraya. Ngunit sa huli, ang tanging bagay na hindi niya naibigay ay ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang oras. Hindi niya makayanan ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Kailangan niyang lumabas. Gabi na nang simulan niyang libutin ang lupain. Ang kadiliman ay siksik, tanging ang buwan lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang dating malawak na taniman ng kape ay isa na ngayong gubat ng matataas na damo at mga ligaw na baging. Ito ang kanyang kaharian. Isang kahariang wasak at abandonado, tulad ng kanyang puso. Habang naglalakad siya patungo sa likurang bahagi ng lupain, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na sinag ng ilaw. Nagmumula ito sa dating bahay ng mga katulong. Isang maliit na istrukturang matagal nang dapat giniba. Kumunot ang noo ni Akiro. Walang sino man ang dapat na naririto. Ang hacienda ay pribadong pag-aari.
Ang pagod at bighati sa kanyang puso ay biglang nahalinhan ng inis, mga isko water, sa sarili niyang pamamahay. Mabilis ngunit tahimik ang kanyang mga hakbang. Nang makalapit siya, narinig niya ang mahinang boses ng isang babae, tila nagpapatulog ng isang bata. Tumigil siya sa harap ng pinto. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng ilaw mula sa gasera sa loob. Hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang kanyang kamao at malakas na dumagundong sa lumang kahoy. Tumigil ang boses sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang sumilip. Ang kanyang mukha ay nababahiran ng pagod, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sa likod niya, nagtatago ang dalawang maliliit na bata, isang lalaki at isang babae na may mga matang bilog sa takot. "Sino ka?" tanong ng babae. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi siya sinagot ni Akiro. Ang mga mata niya ay malamig na sinuri ang kabuuan ng kanilang kalagayan, ang kahirapan na nakaukit sa bawat sulok ng silid, ang amoy ng sinaing na kanin, ang damit na nakasampay sa isang sulok. "Ako ang nagmamay-ari ng lupang ito," deklara ni Akiro. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. "At kayo," sabi niya, tinitigan ng babae ng diretso sa mata, "ay walang karapatang manatili rito." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng babae, mula sa pagtataka, naging pagkaunawa, at sa huli, isang tahimik na pagsuway. Hinawakan nito nang mahigpit ang mga balikat ng kanyang mga anak. "Umalis na kayo," utos ni Akiro. Walang bahid ng anumang emosyon. Ang babae ay hindi kumibo. Nawalan ng pasensya si Akiro. Ang lahat ng sakit at galit na kinikimkim niya ay kailangan ng mapagbubuntunan. At sa gabing iyon, sila ang naging target. Huminga siya ng malalim at binitiwan ang huling salita na parang isang hatol. "Bukas ng umaga, gusto kong wala na kayo rito, walang anumang tanong." Tumalikod siya at naglakad pabalik sa dilim. Iniwan ang tatlong mag-iina sa katahimikang sinira lamang ng malamig na ihip ng hangin. Ang mansyon ay malamig at malawak, at ang bawat sulok nito ay may sariling anino. Ngunit para kay Akiro, ang pinakamadilim na anino ay ang anino sa loob ng kanyang sariling isipan. Hindi siya makatulog. Ilang oras na siyang paikot-ikot sa sala. Sinisindihan at pinapatay ang sigarilyo. Hinahayaang maging abo ang bawat sandali, tulad ng kanyang mga pinagsisisihan. Ang utos na binitiwan niya kanina sa babae at sa mga anak nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang utos na kasing lamig at kasing walang awa ng pagkatao na kanyang binuo sa loob ng maraming taon. Iyon naman talaga siya, hindi ba? Si Sebastian Akiro Dumangan, ang bilyonaryo, ang hari ng logistics, isang taong hindi kumikilala sa emosyon, tanging sa resulta. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng katahimikan ng hasyenda, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay unti-unting gumuho. Napahinto siya sa tapat ng kanilang lumang silid-tulugan. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Ang amoy ni Hiraya, isang pinaghalong sampagwita at lumang libro, ay nanatili pa rin, isang multo sa hangin. Sa ibabaw ng tokador, may isang litratong nakatayo pa rin. Si Hiraya, nakangiti habang yakap-yakap ang isa sa mga puno ng kape noong mga panahong ang kanilang pag-iibigan ay kasing sigla pa ng mga namumulaklak na halaman. Hinaplos ni Akiro ang malamig na salamin ng picture frame. "Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin?" Ang tanong na yon. Ang tanong na hindi niya sinagot. Ang tanong na habang buhay siyang babagabagin. Isang tanga, isang bulag. Hinabol niya ang buong mundo, ngunit binitiwan niya ang kamay ng nag-iisang taong sentro ng kanyang mundo. Dahil sa bigat ng hangin, lumapit siya sa bintana at binuksan ito.
desperadong naghahanap ng hangin na makakalinis sa lason sa kanyang dibdib. Mula roon, tanaw niya ang maliit na bahay kubo. Ang ilaw mula sa gasera ay aandap-andap pa rin at doon, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, nasaksihan niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Sa labas ng pinto ng kubo, sa isang lumang bangkong kahoy, magkatabing nakaupo ang dalawang bata. Nakita niya ang nakatatandang babae, si Honey, na may hawak na isang pirasong pandesal na marahil ay tinitipid pa nila. Dahan-dahan niya itong pinaghati, ngunit hindi pantay ang pagkakahati. Ang mas malaking piraso ay maingat niyang iniabot sa kanyang nakababatang kapatid na si Ulan. Tahimik na tinanggap ito ng bata at nagsimulang kumain. Walang salita, walang ingay. Tanging isang simpleng akto ng pagmamahal at pag-aalaga. Parang may kung anong tumusok sa kanyang puso. Isang pirasong tinapay, isang tuyo, at maliit na pirasong tinapay. Ngunit sa paraan ng kanilang paghahati, ito ay naging isang buong piging. Biglang bumalik sa isip ni Akiro ang isang gabi. Ilang buwan na ang nakalipas. Nakaupo siya sa kanyang penthouse sa Makati. Sa kanyang harapan, isang hapagkainan na puno ng pagkain, malambot na steak, mamahaling alak sa isang kristal na kopita, at iba't ibang putahe na hindi niya man lang matandaan ang pangalan. Nasa labas ng bintana, ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Nasa kanya ang lahat, pero mag-isa siya. Mag-isa siyang kumakain habang ang kanyang asawa ay dahan-dahang namamatay sa isang malamig na silid sa ospital. Namanhid na ang kanyang panlasa, namanhid na ang kanyang puso. Mayroon siyang lahat, ngunit wala siyang maramdaman. Ang dalawang batang yon, wala silang kahit na ano. Ngunit sa isang pirasong tinapay, nakita ni Akiro ang lahat ng bagay na nawala sa kanya. Pagmamahal, pamilya, pagkalinga. Hindi niya namalayang may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang unang luha sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, ang sinag ng araw ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulog sa isang silya. Hindi siya natulog sa kama. Hindi niya kaya. Agad siyang tumingin sa bintana. At doon, nakita niya sila. Si Liwayway ay tahimik na nag-aayos ng kanilang iilang mga gamit, isinisilid sa isang bayong. Ang mga bata ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, walang bakas ng reklamo. Tanging tahimik na pagtanggap sa kanilang kapalaran. Isang bagay sa loob ni Akiro ang kumilos. Hindi ito awa, hindi rin ito konsensya. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang pagkilala. Isang pagkilala sa lakas ng loob na hindi niya kailanman inakala. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, mabilis siyang bumaba ng hagdan at lumabas ng mansyon. Naglalakad siya patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat. Napatigil si Liwayway nang makita siya. Agad niyang inilagay ang mga anak sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Handa siyang harapin ang anumang masasakit na salita na muling ibabato nito. Huminto si Akiro sa kanilang harapan. Ang araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling madilim. Nagtagal ng ilang segundo bago siya nagsalita. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang kanyang boses ay magaspang, halos pabulong, na parang kinakalawang na bakal na pilit iginagalaw. Manatili muna kayo. Natigilan si Liwayway. Hindi niya naintindihan. Nag-angat ng tingin si Akiro, ngunit sa mga bata lamang niya ito itinuon. At pagkatapos, sa huling pagkakataon, idinugtong niya na tila ba ang bawat salita ay isang malaking bato na kailangan niyang buhatin. Pansamantala. Ang salitang pansamantala ay isang pangakong may taning. Para kay Liwayway, ito ay isang lubid na sabay na nagbibigay ng pag-asa at nagbabanta ng pagbigti. Kaya't hindi siya nagpakampante. Ang bawat araw na ipinagkakaloob sa kanila sa Hacienda Amihan
ay hindi isang regalo, kundi isang hiram na panahon. Hindi niya kinakausap si Akiro. Kapag nakikita niya itong papalapit, yumuyuko siya at nagkukunwaring abala. Nakikita niya ito minsan, nakatayo sa malayo. Pinagmamasdan ang mga anak niyang naglalaro. Ngunit ang mga mata nito ay hindi mabasa. Isang malalim na dagat ng kalungkutan na hindi niya magawang sisirin. Ang kabaitan nito ay isang anomalya, isang bagay na hindi tumutugma sa lamig ng unang gabi na sila'y nagkita. At sa mundong kinagisnan ni Liwayway, ang mga bagay na hindi maipaliwanag ay kadalasang mapanganib. Upang mapanatili ang kanyang dangal, naghahanap siya ng isang maliit na piraso ng lupa sa likod ng kanilang kubo na nasisikatan ng araw. Ginamit niya ang isang lumang asarol na nakita niya sa bodega at sinimulang bungkalin ang matigas na lupa. Taniman niya ito ng gulay. Sa ganitong paraan, hindi masasabing palamunin lamang sila. Meron silang inaambag, gaano man kaliit. Isang umaga, pagbukas niya ng pinto, may isang sakong bigas at ilang dilatang pagkain na nakalagay sa kanyang pintuan. Napaatras siya. Ang puso niya'y biglang kumabog sa kaba. Inilibot niya ang kanyang paningin. Walang tao. Tanging ang huni ng mga ibon at ang ihip ng hangin. Alam niyang si Akiro ang nag-iwan nito. Ngunit sa halip na matuwa, napuno siya ng pag-aalinlangan. Ano ang kapalit nito? Ang bawat butil ng bigas ba ay may katumbas na utang na loob na sisingilin sa kanya balang araw? Inay, pagkain po! Masayang sabi ni Ulan. Ngumiti si Liwayway, isang pilit na ngiti para sa kanyang mga anak. Oo, anak. Kinuha niya ang mga ito at ipinasok sa loob. Ngunit sa kanyang isipan, ang bigas ay tila buhangin na anumang oras ay maaring mawala. Isang hapon, habang siya'y nagdidilig ng kanyang mga bagong sibol na tanim, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng hasyenda. Isang malakas na ugong ng makina. Hindi ito ang tunog ng lumang pickup truck ni Akiro. Ito ay mas pino, mas mayabang. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang makintab na itim na sasakyan na dahan-dahang gumagapang sa bakubakong daan na tila isang itim na ahas na pumapasok sa paraiso. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking mansyon. Bumukas ang pinto at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Matangkad ito, nasa mga 50 anyos, at ang bawat kilos ay nagsusumigaw ng kapangyarihan at yaman. Nakita niyang lumabas si Akiro mula sa mansyon upang salubungin ito. Nagtago si Liwayway sa likod ng isang puno. Sapat lang upang makita, ngunit hindi makita. Nag-uusap ang dalawang lalaki. Si Akiro ay seryoso, habang ang dayuhan naman ay tumatawa, tinatapik-tapik pa ang balikat ng pamangkin. Pagkatapos ay iginala ng dayuhan ang kanyang paningin sa buong hasyenda, at ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkadismaya. At pagkatapos, dumapo ang kanyang mga mata sa direksyon ni Liwayway. Nanigas si Liwayway. Kahit sa layong iyon, naramdaman niya ang talim ng tinging iyon. Isang tinging mapanuri, mapanghusga, at familiar. Bigla, ang hangin ay tila nanlamig. Naalala niya ang mukhang iyon. Isang mukhang mas bata ng 10 taon, nakita niya sa opisina ng hasyenda noong araw na mamatay ang kanyang asawa. Ito ang lalaking nag-abot sa kanya ng isang sobrang manipis na naglalaman ng tulong at nagsabing isa yung aksidente. Si Raja Dumangan. Nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa kanyang direksyon. Tila sinusuri ang lupain. Lalong kumabog ang dibdib ni Liwayway. Niyakap niya ang kanyang mga anak na noon ay lumapit sa kanya. Akiro, this place is a mess. Dinig niyang sabi ni Raja. Ang boses ay malutong at may halong pang-insulto. We need to clear this out. Get rid of all the pests. Ang salitang pests ay tila isinampal sa mukha ni Liwayway. Alam niyang sila ang tinutukoy nito. Huminto sila ilang metro mula sa kanyang munting hardin. Tumingin si Raja sa kanya.
At sa pagkakataong ito, may kislap ng pagkilala sa mga mata nito. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. At sino naman sila? Tanong ni Raja, kahit na halata namang alam na niya ang sagot. Nakatira sila rito. Simpleng sagot ni Akiro. Ang boses ay patag. Humalakhak si Raja, isang halakhak na walang saya. Charity work, pamangkin? Hindi ganyan ang paraan para muling buhayin ang negosyo. These people, they are liabilities. Hindi sumagot si Akiro. Muling ibinaling ni Raja ang tingin kay Liwayway at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang babala. Isang babalang nagsasabing, alam ko kung sino ka at hindi ka nabibilang dito. Pagkatapos ng ilang sandali, inakbayan ni Raja si Akiro at iginiya ito pabalik sa mansyon. Habang sila'y papalayo, narinig ni Liwayway ang huling sinabi ng matanda. Ang mga salita ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Mag-ingat ka sa mga taong yan, Akiro. Baka isang araw sila pa ang maging dahilan ng pagbagsak mo. Naiwan si Liwayway na nakatayo roon, yakap-yakap ang kanyang mga anak. Ang anino ng malaking puno ay tila mas lalong dumilim. Alam niya na, ang pansamantalang kapayapaan ay tapos na. Isang anino mula sa nakaraan ang nagbalik. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanilang tirahan ang nanganganib, kundi ang kanilang buong pagkatao. Ang mga salita ni Raja ay nag-iwan ng lamat sa katahimikan ng Hacienda Amihan. Para kay Akiro, iyon ay isang hamon, isang paalala ng mundong kanyang tinalikuran, kung saan ang mga tao ay sinusukat base sa kanilang pakinabang. Ngunit sa paglipas ng mga araw, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang tumubo sa loob niya, tulad ng mga binhi ng gulay na itinanim ni Liwayway. Hindi na niya ginugol ang kanyang oras sa pagkakalkula ng lugi at tubo ng hacienda. Sa halip, nagsimula siyang maglakad-lakad, hindi bilang isang may-ari, kundi bilang isang tagamasid. Pinanood niya kung paano dahan-dahang binubuhay ni Liwayway ang isang piraso ng lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay at tiyaga. Nakikita niya ang kislap sa mga mata ng mga bata tuwing may bagong usbong na halaman. Sila ay nabubuhay. Sa kabila ng lahat, sila ay nabubuhay. Isang umaga, nakita niya mula sa bintana ng mansyon ang luma at kinakalawang na duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga. Nakita niya kung paano sinubukan ni Ulan na umakyat dito. Ngunit ang isang kadena ay sira na at muntik na siyang mahulog. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, lumabas si Akiro, dala ang ilang gamit mula sa lumang bodega. Sa loob ng isang oras, tahimik niyang inayos ang duyan. Pinalitan niya ang mga kalawang na kadena, nilangisan ang mga bisagra at pinunasan ng upuang kahoy. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Marahil, sa pag-aayos ng mga sirang bagay sa hasyenda, umaasa siyang maaayos din ang mga sira sa loob niya. Kinahapunan, habang siya'y nakaupo sa beranda at nagbabasa ng isang libro na hindi naman niya naiintindihan, narinig niya ang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa lugar na yon. Tawanan, ang masayang halakhak ni Nahani at Ulan habang magkasunod na naglalaro sa inayos niyang duyan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Akiro, isang nangiting hindi niya namalayan. Ginoo? Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Liwayway. May dalang dalawang tasa. Ang isa ay para sa kanya. Umakyat ito at maingat na inilapag ang tasa ng mainit na kape sa mesang katabi niya. Ang aroma nito ay pamilyar, ang barakong kape ng Batangas. Salamat, sabi ni Akiro. Ang boses ay bahagyang nagulat. Tumangulang si Liwayway. Nag-aalangan siyang umupo sa kabilang silya. Ito ang unang pagkakataon na sila'y magkaharap ng ganito kalapit nang hindi dahil sa isang utos o problema. Salamat. Sa duyan, sabi ni Liwayway, ang mga matay nakatingin sa kanyang mga anak. Wala iyon.
Sagot ni Akiro, humigop ng kape. Ang pait nito ay gumising sa kanyang diwa. Matagal na iyong sira. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi ito isang kirot na katahimikan, kundi isang espasyo na unti-unting napupuno ng hindi masabing pag-unawa. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang sinira ng tunog ng isa pang sasakyan, isang pickup truck na mas maingay at mas luma. 3 lalaki ang bumaba mula rito. Ang kanilang mga mukha ay arogante, ang kanilang mga pananalita ay magaspang. "Hoy! Nariyan pala ang may-ari!" Sigaw ng isa na tila leader nila. Tumayo si Akiro. Ang kanyang katawan ay agad na naging alerto. Lumapit ang mga lalaki, ang kanilang mga tingin ay nakapako kay Liwayway at sa mga bata na ngayon ay napatigil sa paglalaro at nagtago sa likod ng kanilang ina. "Nandito kami para paalalahanan kayo," sabi ng leader. Tumingin kay Liwayway ng may pangmamaliit. "May nagmamay-ari na ng lupang ito. Hindi niyo pwedeng basta-basta na lang tirhan. Ako ang nagmamay-ari ng lupang ito," malamig na sabi ni Akiro. Humakbang siya paharap. Bahagyang tinatakpan si Liwayway sa kanyang likuran. Ngumisi ang lalaki. "Narinig namin iba na raw ang ihip ng hangin. May mas malaki ng isda na interesadong bilhin to. Kaya kung ako sa'yo, paalisin mo na yang mga isko-water mo bago pa sila maging abo kasama ng mga damo rito." Ang banta ay malinaw. Isang apoy, isang panununog. Ang galit na naramdaman ni Akiro noong unang gabing dumating, siya ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakatuon kay Liwayway. Ang hasyendang ito ay hindi ibinebenta, mariing sabi ni Akiro. At ang pamilyang ito, idinugtong niya na ikinagulat maging ni Liwayway, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. "At sino ka para sabihin yan?" hamon ng lalaki. Hindi ngumiti si Akiro, hindi rin siya sumigaw. Ngunit ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay nagtataglay ng bigat ng bawat gusaling kanyang itinayo at bawat kontratang kanyang pinirmahan. "Ako si Sebastian Dumangan, at kung hindi kayo aalis sa lupain ko sa loob ng 10 segundo, sisiguraduhin kong malalaman ng amo ninyo na si Raja kung ano ang mangyayari kapag kinalaban ninyo ako." Sa pagbanggit ng pangalan ni Raja, natigilan ang mga lalaki. Ang kanilang kayabangan ay biglang naglaho. Nagkatinginan sila at walang anumang salita. Mabilis silang bumalik sa kanilang sasakyan at humarurot paalis. Naiwan ang alikabok sa hangin. Nang mawala ang panganib, hinarap ni Akiro si Liwayway. Ang takot ay bakas pa rin sa mukha nito. Ngunit mayroon ng bagong emosyon na sumisilip. Pagtataka at marahil isang maliit na butil ng tiwala. Tinitigan siya nito na tila ba ngayon lang siya nakita bilang isang tunay na tao. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Liwayway. Inuulit ang tanong niya noon, ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay nanginginig. Tumingin si Akiro sa duyan kung saan ang mga bata ay muling nagsisimulang maglaro. Tumingin siya sa munting hardin na nagsisimula ng mamunga. At sa wakas, tumingin siya kay Liwayway. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, sagot niya, "May nakikita na akong tumutubo sa lugar na ito at ayokong mamatay ito." Nagsimula ito bilang isang ambon lamang. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, ang ambon ay naging isang sigaw. Ang langit ng Batangas ay nagdilim at ang ulan ay bumuhos na tila ba isang balde ng tubig na itinaob mula sa kalangitan. Para kay Liwayway, ang bawat dagundong ng kulog ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, ang bubong na yero ay parang tinatambol ng libu-libong daliri. Isang ingay na halos nakabibingi. Ngunit may isang tunog na mas malakas pa sa bagyo, ang mahinang pag-ungol ng kanyang anak. "Inay, ang lamig po," sabi ni Ulan, nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Hinawakan ni Liwayway ang noo nito, parang apoy. Kanina pa niya ito pinupunasan ng maligamgam na tubig
at pinaiinom ng pinakuluang dahon ng oregano. Ngunit sa halip na bumaba, ang lagnat ay tila mas lalong tumataas. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Magiging maayos ka rin." Ngunit sa kanyang puso, ang takot ay isang malamig na kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan. Kailangan nilang makapunta sa bayan. Kailangan ni Ulan ng doktor. Sumilip siya sa bintana. Ang daan palabas ng hasyenda ay isa ng ilog ng putik. Imposibleng madaanan. Napatingin siya sa direksyon ng malaking mansyon. Isang madilim na anino sa gitna ng unos. Ang pickup truck ni Akiro. Iyon ang tanging pag-asa nila. Pero paano? Paano niya lalapitan ang lalaking iyon? Ang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubusang pinagkakatiwalaan. Ang paghingi ng tulong ay parang pagsuko ng kanyang huling piraso ng dangal. Biglang umubo ng malakas si Ulan at pagkatapos ay nagsimula itong manginig ng husto, isang kumbulsyon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Liwayway. Wala nang halaga ang pride, wala nang halaga ang takot. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Binalot niya si Ulan sa pinakakapal na kumot, hinalikan sa noo, at ibinilin kay Hani na huwag aalis sa kanyang tabi. At pagkatapos, tumakbo siya palabas, sinalubong ang bagsik ng ulan at hangin. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang putik ay humihila sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mga kamao ay dumagundong sa malaking pinto ng mansyon, mas malakas pa sa kulog. "Tulong! Tulungan niyo po ako!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay halos lamunin ng bagyo. "Parang awa niyo na." Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Akiro. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkalito na agad na palitan ng pag-aalala nang makita ang basang-basa at desperadong anyo ni Liwayway. "Ang anak ko!" Humihigbing sabi ni Liwayway. Si Ulan, nilalagnat, kinukumbulsyon. Hindi na nagtanong pa si Akiro. Isang sulyap sa mga mata ni Liwayway ay sapat na. May kung anong nagbago sa kanya. Ang bilyonaryong walang pakialam ay naglaho, napalitan ng isang taong puno ng determinasyon. "Dalhin mo siya rito. Mabilis." Utos niya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Liwayway. Mabilis siyang bumalik sa kubo at sa tulong ni Hani, maingat nilang binuhat si Ulan. Pagbalik nila sa mansyon, handa na si Akiro. May dala siyang malaking payong at binuksan na niya ang pinto ng kanyang pickup truck. "Isakay mo na siya," sabi ni Akiro. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isang angkla sa gitna ng unos ng pag-aalala ni Liwayway. "Ako na ang bahala kay Hani." Sa loob ng sasakyan, niyakap ni Liwayway ang nanginginig na katawan ni Ulan. Si Akiro ay mabilis na pumasok sa driver's seat at si Hani ay maingat niyang inupo sa tabi niya. Ang makina ay umugong at sinuong nila ang daan na halos hindi na makita. Ang biyahe ay parang isang bangungot. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa bintana. Ang tubig baha ay halos umabot sa kalahati ng gulong. Ngunit si Akiro ay nagmamaneho ng may matinding focus. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa daan. Nang sa wakas ay narating nila ang maliit na ospital sa bayan. Agad na inasikaso ng mga nurse si Ulan. Naiwan si Liwayway, Akiro at Hani sa waiting area, basang-basa, nanginginig at naghihintay. Lumipas ang mga oras na parang taon. Ang bagyo sa labas ay unti-unti nang humihina, ngunit ang bagyo sa dibdib ni Liwayway ay hindi pa tumitigil. "Uminom ka muna," sabi ni Akiro. Inaabutan siya ng isang basong mainit na tubig. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Umupo si Akiro sa kanyang tabi, habang si Hani ay nakatulog na sa isa pang upuan. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital,
Ang lahat ng kanilang mga panlabas na anyo, ang pagiging mayaman at mahirap, ay nawala. Ang natira na lamang ay 2 taong parehong nakaranas na ng takot na mawalan ng isang minamahal. Salamat, pabulong na sabi ni Liwayway. Kung hindi dahil sa'yo, wag mo nang isipin yun, putol ni Akiro. Tumingin siya sa kawalan. Alam ko ang pakiramdam ng huli na ang lahat. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Liwayway ang bigat ng pinagdadaanan ng lalaki. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang may-ari ng lupa o isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong may sarili ring mga sugat. Maya-maya, lumabas ang doktor. Agad silang napatayo. Kumusta na po ang anak ko, Dok? Ngumiti ang doktor. He's a brave kid. Stable na siya. Naagapan natin ang lagnat. Kailangan na lang siyang obserbahan magdamag. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Liwayway at kasabay nito, ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala. Napahawak siya sa balikat ni Akiro para sa suporta. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluha siya, mga luha ng pasasalamat at pagod. Inalalyan siya ni Akiro pabalik sa upuan. Ang tensyon ng buong gabi ay bumigay na. Dahil sa matinding pagod, ang ulo ni Liwayway ay dahan-dahang bumagsak at sumandal sa balikat ni Akiro. Hindi na niya namalayan. Nakatulog siya agad. Naramdaman ni Akiro ang bigat ng ulo ni Liwayway sa kanyang balikat. Nanigas siya. Hindi siya gumalaw. Hindi niya magawang gumalaw. Ang init mula sa katawan nito, ang amoy ng ulan sa buhok nito. Ito ay isang bagay na simple, ngunit napakatagal na niyang hindi naramdaman. Sa gitna ng sterile na katahimikan ng ospital, habang ang ulan ay tumila na, nanatili siyang hindi gumagalaw. Binabantayan ang pagtulog ng babaeng ilang linggo lang ang nakalipas, ay gusto niyang paalisin. Ang pag-uwi mula sa ospital ay kabaligtaran ng kanilang pag-alis. Ang bagyo ay lumipas na at ang umaga ay nag-iwan ng isang malinis at sariwang mundo. Ang hangin ay amoy basang lupa at ang sikat ng araw ay tila ginto na kumikinang sa bawat dahon. Sa loob ng pickup truck, isang brisang kapayapaan ang umihip. Si Ulan, na nakabalot sa isang malinis na kumot, ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Liwayway. Ang lagnat ay napawi na. Si Honey, na nakaupo sa pagitan ni na Akiro at Liwayway, ay tahimik na nakatingin sa labas, namamangha sa bahagharing nabuo sa kalangitan. Tumingin si Liwayway kay Akiro. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na hindi maikukubli. Sumulyap si Akiro sa kanya at sa isang saglit ang kanyang mga mata ay lumambot. Ang mahalaga, ligtas na siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Akiro ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Hindi kaligayahan, ngunit isang uri ng katahimikan. Isang pakiramdam na marahil mayroon pa ring mga bagay na maaari niyang ayusin. Ngunit habang papalapit sila sa tarangkahan ng Hacienda Amihan, ang katahimikang yon ay biglang nabasag. Isang maitim na usok ang pumapailan lang mula sa likurang bahagi ng lupain. Ano yon? Kinakabahang tanong ni Liwayway. Bumilis ang tibok ng puso ni Akiro. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pagpasok nila sa hacienda, ang kanilang pinakamasamang pangamba ay sumalubong sa kanila. 2 sasakyan ng pulis ang nakaparada sa harap ng mansyon. May ilang mga tao mula sa bayan na nag-uusyoso. At ang usok, nagmumula ito sa direksyon ng isang lumang bodega. Manatili kayo rito, utos ni Akiro. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at malamig na muli. Ang boses ng isang CEO na haharap sa isang krisis. Mabilis siyang bumaba. Agad siyang sinalubong ng isang pulis at ni Raja. Ang mukha ng kanyang tiyuhin ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at pagkagimbal. Akiro, salamat at dumating ka na, sabi ni Raja. Isang trahedya,
Isang napakalaking trahedya. Anong nangyari dito? Mariing tanong ni Akiro. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa nasusunog na bodega patungo sa mga pulis. Sunog, sabi ng hepe ng pulisya. May nagsunog sa bodega ninyo. At ayon kay Mr. Raja Dumangan, mayroon din siyang mga nawawalang kagamitan mula sa mansyon. Sa likod nila, bumaba na rin si Liwayway mula sa sasakyan. Dala-dala si Ulan. Hindi niya kayang manatili na lang sa loob. Tumingin si Raja sa direksyon ni Liwayway at ang kanyang mga mata ay napuno ng huwad na awa. Patawarin mo ako, Akiro. Pero nakita ng mga tauhan ko ang babaeng yan na palabas mula sa mansyon kagabi bago magsimula ang sunog. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon kay Liwayway. Ano? Hindi totoo yan. Nasa ospital kami buong gabi. Ngumiti si Raja ng may kalungkutan. Iyon nga ang problema, Hija. Magaling ang iyong alibay. Ngunit bago kayo umalis papuntang ospital, may nakakita sa'yo. This is insane, sabi ni Akiro. Ang galit ay nagsisimula nang umakyat sa kanyang lalamunan. Kilala ko ang tiyuhin ko, Hepe. Ito ay isang malaking. Sir, pasensya na po. Putol ng pulis. Mayroon kaming search warrant. Kailangan naming halughugin ang tinitirhan niya. Bago pa man makapalag si Akiro, 2 pulis na ang naglakad patungo sa maliit na kubo. Si Raja ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na kislap ng tagumpay. Sinundan sila ni na Akiro at Liwayway. Ang puso ni Liwayway ay dumadagundong na parang tambol. Ito ay isang patibong, isang masamang panaginip. Wala kayong makikita riyan, sigaw niya. Wala kaming pag-aari kundi ang aming mga damit. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang isang pulis. May dala itong isang lumang silver na kandelabra at ilang maliliit na palamuti na halatang galing sa mansyon. Nahanap namin ito sa ilalim ng kanyang higaan. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang mga baga. Tumingin siya kay Akiro, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Akiro, maniwala ka. Hindi ko ginawa yan. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng mga pulis. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto, sabi ng hepe kay Liwayway. At dahil sa sitwasyon, kailangang ipagbigay alam ito sa DSWD para sa kapakanan ng inyong mga anak. DSWD, ang salitang iyon. Ang salitang iyon ang bumasag sa lahat ng natitirang lakas ni Liwayway. Kukunin ang kanyang mga anak. Ihihiwalay sila sa kanya. Hindi maaari. Sa isang iglap, ang desperasyon ay naging isang mabangis na lakas. Tumingin siya sa gubat ng anino, ang malawak na kagubatan sa likod ng hasyenda. Iyon lang ang kanyang nakitang daan. Bago pa man maintindihan ng sino man ang nangyayari, itinulak ni Liwayway ang pulis na pinakamalapit sa kanya. Honey! Ulan! Takbo! Sigaw niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang mga anak. At tumakbo sila. Tumakbo sila na parang hinahabol ng kamatayan patungo sa kadiliman ng mga puno. Liwayway! Sigaw ni Akiro. Sinusubukang habulin sila, ngunit hinarang siya ng mga pulis. Napanood na lang niya na may ganap na kawalan ng magawa ang paglalaho ng 3 anino sa lalamunan ng kagubatan. Ang babaeng nagsimula nang magpatubo ng pag-asa sa kanyang puso at ang 2 batang nagturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa isang pirasong tinapay. Nawala na sila. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat kaysa sa usok. Dahan-dahang lumingon ang hepe ng pulisya kay Akiro. Ang mukha nito'y seryoso at walang emosyon. Mr. Dumangan, kailangan namin kayong isama para sa interogasyon. Ang gubat ng anino ay nabubuhay sa kanyang pangalan. Sa ilalim ng mayabong na mga puno, ang sikat ng araw ay hirap tumagos. Lumilikha ng isang mundong laging nasa takip silim.
Para kay Liwayway, ang bawat anino ay isang halimaw. Ang bawat kaluskos ng dahon ay isang yabag ng humahabol na kaaway. Inay, pagod na po ako. Humihingal na, sabi ni Honey. Ang maliliit nitong binti ay hirap ng sumunod. Konting tiis pa, anak, sabi ni Liwayway. Hinihila ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay walang tigil sa pagdagundong sa kanyang dibdib. Isang ritmo ng purong takot. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang alam lang niya, kailangan nilang lumayo. Ang imahe ng kanyang mga anak na kinukuha ng mga estranghero ay isang apoy na nagpapatakbo sa kanyang mga paa kahit na ang kanyang mga baga ay sumisigaw na ng pagsuko. Ang mga tinik ay kumakapit sa kanyang damit. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng pulis, DS-DOD. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng kanyang mga anak na puno ng pagkalito at takot. Bakit po tayo tumatakbo, inay? Tanong ni Ulan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod si Liwayway at niyakap sila ng mahigpit. May mga masasamang tao, anak, pero huwag kayong mag-alala. Hindi hahayaan ni inay na makuha nila kayo. Hindi kailanman. Sa kabilang banda, sa interrogation room ng maliit na istasyon ng pulisya, ang hangin ay siksik at mabigat. Mr. Dumangan, kailangan naming malaman ang lahat tungkol sa babaeng iyon, sabi ng investigador. Si Akiro ay nakaupo sa tapat nito, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa gubat, kasama ni Liwayway. Ang imahe ng kanilang pagtakbo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ilang beses ko bang sasabihin, sabi ni Akiro. Ang kanyang boses ay kontrolado, ngunit may lamig ng galit. Wala siyang kasalanan. Ito ay isang setup. At sino naman ang gagawa niyon? Sa isip ni Akiro, nakita niya ang nangisi sa mga labi ng kanyang tiyuhin. Raja. Pagkaraan ng isang oras dumating ang kanyang abogado mula sa Maynila. Isang tawag lang at ilang usapan, at si Akiro ay pinalabas na. Sinalubong siya ni Raja sa labas. Ang mukha ay puno pa rin ng pekeng pag-aalala. Salamat sa Diyos at maayos ka, Akiro. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mga iskiwater na yan, sakit lang talaga sa ulo. Huminto si Akiro. Hinarap niya ang kanyang tiyuhin. Sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang galit sa kanyang mga mata. Ano ang ginawa mo, tiyo? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat. Nawala ang ngiti ni Raja. Ano ang ibig mong sabihin? Tinutulungan kitang linisin ang gulo mo. Gulo ko? Ngumisi si Akiro, isang nangising walang bahid ng saya. Ang alam ko lang, bago ka dumating, payapa ang lahat dito. Nagiging sentimental ka, Akiro. Hindi yan maganda para sa negosyo. Ang babaeng yon ay isang kriminal, isang magnanakaw, isang sunog. Tumigil ka na. Ang boses ni Akiro ay parang isang latigo. Alam nating pareho kung sino ang tunay na kriminal dito. Tumalikod si Akiro at naglakad papunta sa kanyang pickup truck. Saan ka pupunta? Sigaw ni Raja. Hahayaan mo na lang ba ang mga pulis ang maghanap sa kanila? Sumakay si Akiro sa kanyang sasakyan at binuksan ang bintana. Tumingin siya kay Raja na may determinasyon na hindi pa nito nakikita sa kanya kailanman. Hindi ko hahayaang mapunta sila sa kamay ng kahit na sino, sabi niya. Hahanapin ko sila, ako mismo. At pinaandar niya ang sasakyan. Iniwan si Raja na nakatayo sa alikabok. Ang maskara ng pag-aalala ay napalitan na ng purong puot. Pagsapit ng gabi, ang gubat ay naging mas mapanganib. Ang mga tunog ay mas matinis. Ang mga anino ay mas mahaba. Nakahanap si Liwayway ng isang maliit na uka sa pagitan ng malalaking bato, isang pansamantalang kanlungan. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak na nanginginig sa ginaw at gutom. Wala silang pagkain, wala silang tubig,
Ang tanging mayroon sila ay ang isa't isa. Samantala, si Akiro ay naglalakad na sa loob ng gubat. Dala lamang ang isang flashlight, tinatawag niya ang kanilang mga pangalan. Ang kanyang boses ay unti-unting kinakain ng kadiliman. Liwayway! Hani! Ulan! Tanging ang sagot ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Nagsimulang umambon. Ang mga dahon ay naging madulas. Ang lupa ay naging putik. Sa kanyang pagmamadali, hindi napansin ni Akiro ang isang nakausling ugat ng puno sa kanyang daraanan. Natapilok ang kanyang paa. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa isang maliit ngunit matarik na dalisdis. Ang huli niyang naramdaman ay ang malakas na pagtama ng kanyang ulo sa isang matigas na bato. Ang flashlight ay tumalsik mula sa kanyang kamay. Ang sinag nito ay sumayaw ng ilang sandali sa mga puno bago tuluyang mamatay. At pagkatapos, kadiliman. Ang ambon ay naging ulan. Si Liwayway at ang kanyang mga anak ay nanginginig sa kanilang taguan. At si Akiro ay nakahandusay sa lupa, walang malay, habang ang malamig na ulan ay dahan-dahang bumabasa sa kanyang mukha. Ang unang bumalik kay Akiro ay ang tunog. Ang walang tigil na patak ng ulan sa dahon. Pagkatapos ay ang pakiramdam, ang lamig na bumabalot sa kanyang buong katawan, ang basang lupa sa kanyang likuran, at ang matalas na kirot sa kanyang ulo. Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sumalubong sa kanya ang isang mundong kulay abo. Isang makapal na hamog, ang bumabalot sa buong kagubatan, ginagawang mga multo ang mga puno. Ang umaga ay dumating na, ngunit hindi nito dala ang liwanag, kundi isang malagatas na dilim. Sinubukan niyang bumangon. Isang matinding sakit ang kumalat mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang leeg. Napahawak siya sa kanyang sentido. Basa ito at malagkit. Dugo. Liwayway. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang ungol. Hindi isang tawag. Nasaan na sila? Gaano katagal na siyang walang malay? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isipan, ngunit ang sakit at pagkahilo ay mas malakas. Ipinilit niyang tumayo, gamit ang isang puno bilang suporta. Bawat galaw ay isang pagsubok. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng putik at punit-punit. Ang kanyang sapatos ay mabigat dahil sa tubig. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ng direksyon ay magkakamukha. Nawawala siya. Isang bilyonaryong sanay mag-navigate sa komplikadong mundo ng negosyo ay nawawala sa isang simpleng gubat. Naisip niya ang kabalintunaan nito, ngunit wala siyang lakas, kahit parang umisi. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon, tanging ang desperasyon na mahanap sila ang nagtutulak sa kanya. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa pagod at gutom. Ang lamig ay tumatagos na hanggang sa kanyang mga buto. Pagkaraan ng tila walang katapusang oras, nang ang kanyang lakas ay halos maubos na, naramdaman niyang bibigay na ang kanyang mga tuhod. Sasandal sana siya sa isang puno nang may marinig siyang isang tunog na hindi likha ng kalikasan. Isang kaluskos, isang pagdrag sa lupa. Naging alerto siya. Mula sa makapal na hamog, isang anino ang dahan-dahang nabubuo. Habang ito'y papalapit, naging malinaw ang hugis nito. Isang lalaki, isang malaking lalaki, mas matangkad kaysa sa kanya, balikat na malapad dahil sa mabibigat na gawain. Hila-hila nito ang isang lumang kariton na puno ng mga pinutol na kahoy. Ang lalaki ay nakasuot lamang ng simpleng kamiseta at pantalon, kapwa luma at kupas. Ang kanyang mga braso ay matipuno. Ang kanyang mukha ay seryoso, inukit ng hirap at panahon. Huminto ang lalaki nang makita si Akiro. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Sinusuri ang kakaibang anyo ni Akiro. Isang taong halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Sugatan at puno ng putik. Si Akiro ay walang lakas para matakot. Tanging pagod na lamang ang natitira.
Si Akiro ay walang lakas para matakot. Tanging pagod na lamang ang natitira. Tulungan mo ako, sabi ni Akiro. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Nawawala ako. Tinitigan siya ng lalaki ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Walang pag-aalinlangan, walang paghuhusga. Tanging isang tahimik na pagtatasa. Saan ang punta mo? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at magaspang tulad ng balat ng isang matandang puno. Hinahanap ko ang pamilya ko, sagot ni Akiro. At sa pagsabi niya ng mga salitang yon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Sila na nga ba ang pamilya niya? Isang babaeng halos hindi niya kilala at dalawang batang hindi niya kaano-ano. Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Ibinaba nito ang hawakan ng kanyang kariton. Lumapit ito kay Akiro at doon lang napansin ni Akiro ang laki nito. Ang kanyang presensya ay parang isang bundok, matatag at hindi natitinag. May sugat ka, sabi ng lalaki. Tumingin sa ulo ni Akiro. Ayos lang ako. Pilit ni Akiro, kahit na ang buong paligid ay nagsisimula ng umikot. Kailangan ko silang mahanap. Tumango ang lalaki. Tumingin ito sa daan na kanyang pinanggalingan, pagkatapos ay sa daan na kanyang patutunguhan. Tila ba meron siyang mapa ng buong kagubatan sa kanyang isipan. Hindi ka makakalayo sa lagay mong yan, deklara ng lalaki. Sumandal si Akiro sa puno. Ang kanyang hininga ay mabigat. Alam niyang tama ang lalaki. Isang hakbang pa at babagsak na siya. Ang kanyang bilyones, ang kanyang kapangyarihan sa syudad. Lahat ng yon ay walang silbi dito. Dito, sa gitna ng gubat, siya ay mahina at walang halaga. Napanood niya habang ang lalaki ay nag-aalis ng ilang piraso ng kahoy mula sa kariton, sapat lang upang magkaroon ng espasyo para sa isang tao. Pagkatapos ay bumalik ito sa kanya. Sakay, utos nito. Natigilan si Akiro. Ano? Sakay na, ulit ng lalaki. Walang pasensya sa kanyang boses. Mas mabigat ka kaysa sa kahoy, pero mas mabilis tayong makakaalis dito kung hihilahin na lang kita. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pagiging CEO, ang pagiging dumangan, ang pagiging bilyonaryo. Sa harap ng lalaking ito, siya ay isang pasanin lamang, isang taong nangangailangan ng tulong. At ang lalaking ito, na halatang mas mahirap pa sa pinakamahirap niyang empleyado, ay nag-aalok ng kanyang lakas nang walang anumang kapalit. Walang lakas para makipagtalo. Maingat na umupo si Akiro sa ibabaw ng mga kahoy sa kariton. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng kirot sa kanyang ulo. Muling dinampot ng lalaki ang hawakan ng kariton. Yumuko ito at sa isang malakas na hila, nagsimulang gumalaw ang kariton. Ang mga gulong nito ay lumilikha ng malalim na marka sa putik. Nagsimula ang isang paglalakbay na hindi kailanman inakala ni Akiro na mararanasan niya. Habang hinihila siya ng estranghero, tanging ang tunog lamang ng kanilang paghinga at ang paghihirap ng kariton ang maririnig. Ang lalaking nasa harapan niya, ay hindi nagsasalita. Ang kanyang likod ay isang malapad na pader ng kalamnan. Bawat hibla ay nagpapakita ng hirap ng paghila. Hinihila niya ang isang taong mas mayaman sa kanya ng 1,000 beses. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang estado sa buhay ay nabaliktad. Ang mahirap ang siyang malakas at ang mayaman ang siyang walang magawa. Tumingin si Akiro sa likod ng lalaking ito, si Bantayog, at hindi niya alam kung bakit. Ngunit isang kakaibang pakiramdam ng pasasalamat at hiya ang bumalot sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, na para kay Akiro ay isang walang hanggan, huminto ang lalaki. Itinuro nito ang isang direksyon sa gitna ng makapal na hamog. May kuweba dyan, sabi nito. Maliit lang, pero tuyo sa loob. Sinundan ni Akiro ng tingin ang kanyang daliri.
Sa di kalayuan, sa pagitan ng dalawang malalaking bato na nababalutan ng lumot, may isang siwang. At mula sa siwang na yon, may nakita si Akiro na isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang aandap-andap na liwanag. Ang liwanag ng isang maliit na apoy. Baka doon sila nagtatago, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa. Madalas, yan ang kanlungan ng mga nawawala sa gubat na ito. Ang apoy. Ang pag-asa. Si Liwayway. Nakalimutan ni Akiro ang kanyang sugat, ang kanyang pagod. Nagmamadali siyang bumaba mula sa kariton, halos matumba. Hindi na niya pinansin ang lalaki. Ang kanyang buong atensyon ay nasa liwanag na yon. Nagsimula siyang maglakad, pagkatapos ay tumakbo, patungo sa apoy na yon, patungo sa kanlungan. Sa loob ng maliit na kuweba, ang tanging init ay nagmumula sa isang maliit na apoy na maingat na sinindihan ni Liwayway. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, isang walang katapusang kurtina ng lumbay. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak na mahimbing nang natutulog. Ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong kanilang tinatakasan. Ang bawat anino na sumasayaw sa dingding ng kuweba ay isang paalala ng kanilang kalagayan. Mga pugante, mga takas mula sa isang kasalanang hindi nila ginawa. Paano sila napunta rito? Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ang akusasyon, ang mga pulis, ang takot, at si Akiro. Ang pangalan niya ay isang tinik sa kanyang isipan. Ang lalaking nagbigay sa kanila ng pansamantalang kanlungan, siya ring lalaking naging dahilan ng kanilang pagdurusa. Nagtiwala ba siya? Marahil. At ang tiwalang yon ang naglagay sa kanila sa bingit ng kapahamakan. Bigla, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang kaluskos ng mga paa sa putik. Agad siyang naging alerto. Dinampot niya ang isang medyo makapal na sanga ng kahoy, ang tanging armas na mayroon siya. Mabilis niyang ginising ang kanyang mga anak at itinago sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay isang pader sa pagitan nila at ng anumang panganib na paparating. Isang anino ang tumakip sa bukana ng kuweba. Mahaba at nakakatakot. Pinigil ni Liwayway ang kanyang hininga, ang kanyang puso ay handa nang umakyat sa kanyang lalamunan. At pagkatapos, ang anino ay humakbang papasok sa liwanag ng apoy. Halos mabitawan ni Liwayway ang hawak na kahoy, si Akiro. Ngunit hindi ito ang Akiro na kanyang kilala. Hindi ito ang bilyonaryong may malamig na mga mata. Ang lalaking nasa harapan niya ay basang-basa. Ang damit ay punit-punit at puno ng putik. May sugat ito sa noo at ang dugo ay bahagyang natuyo na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Ang mga ito'y puno ng pagod, pag-aalala, at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Liwayway. Kaluwagan. Bago pa man siya makapagsalita, dalawang maliliit na boses ang sumigaw. Kuya Aki! Sinahani at Ulan. Sa halip na matakot, tumakbo sila mula sa likuran niya at sinalubong ang pagod na lalaki. Yumakap sila sa kanyang mga binti na para bang siya ang pinakahihintay nilang tagapagligtas. Natigilan si Akiro. Tumingin siya sa dalawang batang nakayakap sa kanya, pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Dahan-ahan siyang lumuhod sa harap ng mga bata, hindi alintana ang putik at sakit. At sa unang pagkakataon, niyakap niya sila pabalik. Ang kanyang mga braso ay nanginginig. Nakatayo lang doon si Liwayway, pinapanood ang eksena. Ang galit at takot sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Walang nagsalita. Hindi kailangan. Ang katahimikan ay nagsabi ng lahat, ng pasasalamat sa pagiging ligtas, ng paghingi ng tawad, ng pag-unawa. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng apoy,
Ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang mayaman at ang mahirap, ang may-ari at ang squatter. Lahat ng yon ay nawala. Ang natira na lamang ay 3 kaluluwang sugatan na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng unos. Ngunit isa pang anino ang lumitaw sa bukana ng kuweba. Isang aninong mas malaki, mas pamilyar. Napalingon si Liwayway. "Kuya!" Si Bantayog, ang kanyang kapatid. Tumakbo siya at niyakap ito. "Paano mo kami nahanap?" "May tinulungan akong lalaking nawawala sa gubat," sabi ni Bantayog. Ang kanyang mga mata ay nasa likuran ni Liwayway. Hinahanap niya raw ang kanyang pamilya. Humiwalay sa yakap si Liwayway at lumingon. Si Akiro ay nakatayo na, nakatingin kay Bantayog. At si Bantayog ay nakatingin kay Akiro. Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Bantayog. Ang lalaking sugatan na kanyang hinila sa kariton. Ang may-ari ng hasyenda na kinamumuhuyan ng kanyang pamilya ay iisang tao. Ang ginhawa sa mukha ni Bantayog ay napalitan ng malamig na pagkaunawa. Tumingin siya sa kanyang kapatid at mga pamangkin na ngayon ay nakatayo sa tabi ng lalaking nagdulot sa kanila ng panganib. Humarap si Bantayog kay Akiro. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay mababa at puno ng bigat. Bawat salita ay isang bato. "Ikaw ang may-ari ng hasyenda," sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pagkilala sa isang mapait na katotohanan. Pagkatapos ay tinitigan niya si Akiro ng diretso sa mata at ibinato ang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit at sama ng loob ng kanilang pamilya. "At ikaw din, ang dahilan kung bakit sila nagtatago dito." Apache, ang pagbabalik sa mansyon ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Hindi na ito ang mansyon ni Akiro. Sa gabing iyon, ito ay naging isang kanlungan para sa lahat. Habang ginagamot ni Liwayway ang sugat sa noo ni Akiro, gamit ang malinis na tela at maligamgam na tubig, si Bantayog ay nakatayo malapit sa fireplace. Ang kanyang anyo ay isang matigas na anino. Ang kanyang mga mata ay nakabantay. Ang mga bata, pagod sa lahat ng nangyari, ay natutulog na sa isang malaking sofa. "Salamat," sabi ni Akiro. Ang boses ay mahina. Habang marahang tinatapik ni Liwayway ang sugat, ang kanilang mga mukha ay magkalapit. At sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Ngunit ang kapayapaang yon ay pansamantala lamang. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Bantayog mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang boses ay hindi galit, ngunit puno ito ng bigat ng 10 taong sakit. Umupo si Akiro sa isang silya. Si Liwayway ay umupo, hindi kalayuan, at nagsimulang magkwento si Bantayog. Hindi ito isang kwentong puno ng drama, kundi isang simpleng salaysay ng isang trahedya. Ikinuwento niya kung paano ang asawa ni Liwayway, si Lando, ay paulit-ulit na nagreklamo tungkol sa kakulangan ng mga safety harness sa construction site ng isang bagong bodega. Ikinuwento niya kung paano sila pinagtrabaho kahit na masama ang panahon. At ikinuwento niya ang araw na bumigay ang isang mahinang andamyo. Isang aksidente, sabi nila. Ani Bantayog, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Binigyan nila si Liwayway ng isang sobre, kaunting pera. Sapat lang para sa libing at para patahimikin kami. Ang taong kumausap sa amin, ang taong nagsabing wala silang pananagutan, ang tiyuhin mo, si Raja Dumangan. Habang nagsasalita si Bantayog, isang piraso ng yelo ang tila na buo sa sikmura ni Akiro. Ang bawat salita ay tumutugma sa karakter ng kanyang tiyuhin, ang pagtitipid sa gastos, ang pagwawalang bahala sa kaligtasan ng iba, ang pagtatakip sa sariling kapabayaan. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan, ang desperasyon ni Raja na makuha ang hasyenda, ang kanyang pagkamuhi kay Liwayway at sa mga bata, ang pagsunog sa bodega, ang pag-frame up. Hindi lang ito tungkol sa lupa, ito ay tungkol sa pagtatago ng isang mas malaking kasalanan,
Si Liwayway at ang kanyang pamilya ay hindi lang mga eschewater sa paningin ni Raja. Sila ay mga buhay na paalala ng kanyang krimen. "Excuse me?" sabi ni Akiro, biglang tumayo. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang malamig at matalas na enerhiya. Naglakad siya papunta sa lumang opisina ng kanyang ama. Isang silid na hindi niya pinasok mula nang siya'y bumalik. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay nanatili pa rin. Umupo siya sa harap ng lumang desk, binuksan ang kanyang laptop at tinawagan ang kanyang personal na abogado sa Maynila. "Miguel, I need you to do something for me. Now," sabi ni Akiro. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Get me every file you can find on Raja Dumangan's recent land acquisition proposals for Batangas. And one more thing, I need you to access the Dumangan corporate archives, specifically all accident reports from the hacienda, circa 10 to 12 years ago. I need them in the next 10 minutes. Habang naghihintay, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Pinag-aralan niya ang mga pekeng dokumento na ipinadala sa kanya ng pulisya kanina bilang bahagi ng ebidensya laban kay Liwayway. Dumating na ang mga file, 2 folder. Ang isa ay naglalaman ng mga proposal ni Raja. Ang isa ay naglalaman ng mga luma at na-scan na dokumento mula sa archives. Binuksan niya ang 2 file. Inilagay ang mga ito ng magkatabi sa kanyang screen. Sa kaliwa, ang pekeng deed of sale na ginamit ni Raja para i-frame si Liwayway. Sa kanan, ang lumang accident report tungkol sa pagkamatay ni Lando. Nag-zoom in siya sa pirma sa pekeng dokumento. Pagkatapos, nag-zoom in siya sa pirma sa lumang report. Ang pirma ni Raja Dumangan na nagpapatunay na ang lahat ay in order. At pagkatapos, ang huling piraso ng ebidensya, ang dry seal ng kumpanya na ginamit sa 2 dokumento. Nag-zoom in siya ng husto. Ang kanyang hininga ay huminto. Pareho. Hindi lang magkatulad, parehong-pareho. May isang maliit, halos hindi mapansing gasgas sa gilid ng selyo sa lumang dokumento. At ang gasgas na yon ay naroon din sa selyo sa pekeng dokumento. Ginamit ni Raja ang parehong luma at depektibong selyo para sa kanyang 2 krimen na pinaghiwalay ng 1 dekada. Ang mga papel ay nagsalita at ang kanilang sinasabi ay pagtataksil. Tumatawag ang kanyang abogado. Sinagot niya ito. "Akiro, nakuha ko na ang lahat," sabi ni Miguel sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso. "At may nakita akong nakakabahala. Ang selyo na ginamit sa mga bagong dokumento ni Raja, tumutugma ito sa isang selyong in-archive na 10 taon na ang nakalipas dahil sa isang depekto." "Akiro, hindi lang ito pamimeke. Ito ay ebidensya sa isang mas malaking krimen na tinago nila." Hindi sumagot si Akiro. Ang lahat ng kailangan niyang malaman ay nakumpirma na. Tumingin siya sa screen ng kanyang telepono. Ang pangalan ay kumikinang, Tio Raja. Hinayaan niya itong mag-ring hanggang sa mamatay ang tawag. Tumingin siya sa bintana ng opisina. Mula roon, tanaw niya ang sala, kung saan si Liwayway ay naglalagay ng kumot sa kanyang mga natutulog na anak. Isang imahe ng kapayapaan na muntik ng wasakin ng kasakiman. Doon, sa sandaling iyon, nagdesisyon si Akiro. Hindi ito isang desisyong base sa galit. Ito ay isang desisyong base sa katarungan. Muli niyang tinawagan ang kanyang abogado. "Miguel," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na parang bakal. "Book a meeting. Invite all of his business partners." Ang boardroom sa pangunahing opisina ng Dumangan Logistics sa Makati ay malamig at tahimik. Isang malaking kaibahan sa magulong damdamin ng mga taong naroroon. Sa paligid ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang pinakamayayamang kasosyo sa negosyo ni Raja Dumangan. Mga taong hinimok niyang mamuhunan
Sa kanyang grandeng plano para sa Hacienda Amihan, pumasok si Raja sa silid. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng kumpiyansa. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel, at ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng kanyang relos. Para sa kanya, ito ang araw ng kanyang tagumpay, ang araw kung kailan, sa wakas, ay mapapatunayan niya na mas magaling siya kaysa sa kanyang pamangkin. Mga Ginoo, salamat sa inyong pagdalo. Simula niya, ngunit bago pa man niya maipagpatuloy, bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng silid. Pumasok si Akiro. Hindi siya nakasuot ng suit. Simple lang ang kanyang suot. Isang itim na turtleneck at pantalon. Ngunit ang kanyang presensya ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng yaman sa silid na yon. Sa kanyang likuran, tahimik na nakatayo si Liwayway at Bantayog. Hindi sila mukhang takot o nagmamakaawa. Ang kanilang tindig ay puno ng dignidad. Akiro, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Raja. Ang kanyang ngiti ay nagsimulang maglaho. At sino ang mga yan? Ito ay isang pribadong pulong. Sila ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Kalmadong sagot ni Akiro. Lumakad siya papunta sa unahan ng mesa. Hindi niya tiningnan si Raja. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga investors. Mga Ginoo, sabi ni Akiro, ipinatawag ko kayo rito dahil ang proyektong inilalatag sa inyo ng aking tiyuhin ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at dugo. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Raja ay namutla. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako dahil sa inggit. Hindi pinansin ni Akiro ang kanyang pagsigaw. Nagsignal siya sa kanyang abogado na nasa isang sulok. Ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Ang lupang ipinapangako sa inyo ay hindi malilinis sa legal na paraan, patuloy ni Akiro. Dahil ang mga dokumentong ginamit para subukang kamkamin ito ay peke. Sa screen, lumabas ang magkatabing imahe ng dalawang dokumento. Ang pekeng deed of sale at ang lumang accident report. Ang pirma at ang depektibong selyo ay pinalaki, binilugan ng kulay pula. Ang selyong ginamit sa panlolokong ito ay parehong selyo na ginamit 10 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Akiro, para pagtakpan ang pagkamatay ng isang inosenteng tao dahil sa kapabayaan. Tumingin siya kay Bantayog na tumangulang. Ang taong yon, sabi ni Akiro, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng bigat. Ay ang asawa ni Ginang Liwayway Reyes, ang ama ng kanyang mga anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Raja, na ngayon ay nanginginig na, hindi sa galit, kundi sa takot. Kasama sa ebidensya ang panununog ng isang bodega para itago ang mga bakas, dagdag ni Akiro, at ang pag-frame up sa isang inosenteng babae para sa isang krimeng hindi niya ginawa. Ang mga kasosyo sa negosyo na mga bihasang manlalaro sa mundo ng korporasyon ay agad na naintindihan ang lahat. Hindi lang ito isang simpleng alitan sa pamilya. Ito ay isang malaking iskandalo, isang krimen, isang bagay na maaaring magpabagsak hindi lang kay Raja, kundi sa sino mang madikit sa kanyang pangalan. Isa-isa, tahimik silang tumayo. Walang salita, walang paliwanag. Tanging ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig habang nililisan nila ang silid. Iniwan nila si Raja na parang isang kapitan ng isang lumulubog na barko. Nang tanging sila na lamang ang natira, hinarap ni Akiro ang kanyang tiyuhin. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging awa. Hindi ko tatawagin ng pulis, tiyo, sabi ni Akiro. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Raja. Dahil hindi mo na kailangan ng kulungan, patuloy ni Akiro. Simula ngayon, habang buhay kang magiging bilanggo ng iyong sariling kasakiman. Mag-isa, walang pamilya, walang kaibigan, walang dangal,
Iyan ang hustisya ng tadhana. Naiwang nakatayo si Raja. Sa gitna ng malawak at walang laman na boardroom, ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, lahat ay naging abo. Sa paglabas nila mula sa gusali, ang sikat ng araw ng Maynila ay tila mas nakakasilaw. Huminto si Akiro sa harap ni Liwayway at Bantayog. Mula sa isang folder, kinuha niya ang isang set ng mga dokumento. Hindi ito ang mga pekeng papel ni Raja. Ito ay bago, legal at opisyal. Inabot niya ito kay Liwayway. Isang titulo na naglilipat ng pagmamay-ari ng isang malaking bahagi ng lupain ng Hacienda Amihan sa pangalan ng pamilya Reyes. Tumingin si Liwayway mula sa mga papel patungo kay Akiro. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang luha. Ito ay hindi bayad pinsala. Sabi ni Akiro, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng respeto. Ito ay simula. Isang taon ang lumipas mula nang ang hustisya ay manahan sa Hacienda Amihan. Ngunit hindi ito ang hustisya ng paghihiganti, kundi ang hustisya ng paghihilom. Ang dating abandonadong hacienda ay buhay na muli. Ang mga dating natutuyot na puno ng kape ay muling namumunga. Inaalagaan ng mga kamay ng mga taong dati walang trabaho. Sa pamumuno ni Akiro at sa tulong ng pamilya Reyes, ang Hacienda Amihan ay naging isang kooperatiba, isang komunidad kung saan ang bawat ani ay pinaghahatian at ang bawat tagumpay ay para sa lahat. Ang bayan na dating walang pag-asa ay nabigyan ng bagong pangalan, Bayan ng Ginhawa, at sa kauna-unahang pagkakataon nabubuhay ito sa pangalang iyon. Sa isang maliwanag na umaga, nakatayo si Akiro sa beranda ng mansyon na ngayon ay malinis na at puno na muli ng buhay. Hawak niya ang isang tasa ng kapeng barako. Ang aroma nito ay hindi na paalala sa kanya ng kalungkutan, kundi ng pag-asa. Itay! Isang maliit na boses ang tumawag mula sa hardin. Napangiti si Akiro. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya si Ulan at si Hani na naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay musika sa hangin. Ang salitang itay ay natural na lumalabas sa kanilang mga labi. Isang salitang unti-unting pumuno sa butas sa puso ni Akiro. Lumabas si Liwayway mula sa kusina. Dala ang isang bandehado ng pandesal. Ang kanyang muka ay hindi na nababahiran ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, ito'y nagliliwanag sa kapayapaan at kaligayahan. Ang kanilang relasyon ay hindi nagsimula sa isang nag-aapoy na pag-iibigan, kundi sa isang tahimik na pag-unawa, isang dahan-dahang pagtatagpi ng dalawang sirang puso. Mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ni Liwayway, inilapag ang pandesal sa mesa. Tumingin si Akiro sa kanya pagkatapos ay sa malawak na taniman ng kape na nababalot pa ng manipis na hamog ng umaga. Iniisip ko lang, sabi niya, kung paano ang isang lugar na dati puno ng multo ng nakaraan ay maaari palang maging isang tahanan. Ngumiti si Liwayway, dahil ang tahanan ay hindi naman talaga isang lugar. Ito ay mga tao. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang parehong puno kung saan inayos ni Akiro ang sirang duyan. Isang maliit na pagtitipon ang nagaganap. Walang engrandeng dekorasyon, walang mamahaling pagkain. Tanging ang mga miyembro lamang ng kooperatiba, ang kanilang mga pamilya, at si Bantayog na nakatayong tila isang mapagmataas na haligi. Nakatayo sa gitna sina Akiro at Liwayway. Walang puting bestida o itim na tuksedo. Sila ay nakasuot ng simpleng puting damit, ngunit ang kanilang kaligayahan ay mas maningning pa sa anumang diamante. Isang simpleng seremonya, isang simpleng pagpapalitan ng oo. Nang isinuot ni Akiro ang singsing sa daliri ni Liwayway, isang simpleng singsing na gawa sa hinabing hibla ng abaka. Isang simbolo ng kanilang bagong buhay na konektado sa lupa. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi na nila kailangan pang sabihin
ang mga salitang mahal kita. Ang bawat araw na kanilang pinagsamahan, ang bawat pagsubok na kanilang nilagpasan, ang bawat ngiti na kanilang pinagsaluhan, lahat ng yon ay nagsabi na ng lahat. Pagkatapos ng seremonya, habang ang lahat ay masayang nagsasalo-salo, magkatabing tumayo sina Akiro at Liwayway sa isang burol, tanaw ang buong hasyenda. Ang mga ulap ay mababa, na para bang maaari nilang abutin ang mga ito. Niyakap ni Akiro si Liwayway mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba? Tanong niya. Sumandal si Liwayway sa kanya. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga kamay ni Akiro na nakayakap sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, sabi niya, oo, payapa ako. Hindi na nila hinanap ang kaligayahan sa mga matatayog na gusali ng syudad o sa kinang ng salapi. Natagpuan nila ito sa huni ng mga ibon sa umaga, sa amoy ng kapeng bagong giling, sa tawanan ng mga bata, at sa init ng yakap ng isa't isa. Ang Hacienda Amihan, ang dating tahanan ng kalungkutan, ay naging ang tahanan sa ulap. Isang simbolo na ang tunay na pamilya ay hindi isinisilang mula sa dugo, kundi mula sa kabutihang loob at sa matapang na pagpili na magmahal mula sa trabaho. At dito po nagtatapos ang kwento nila Akiro at Liwayway. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating mga sarili. At ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa mga buhay na ating binago para sa mas mabuti. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na mansyon hanggang sa maliwanag na tahanan sa ulap, naging karamay namin kayo. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa ko po ang bawat isa sa mga yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo para sa marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.